Sa John chapter 6, nasusulat, ang kumakain ng aking laman ay mabubuhay rin dahil sa akin. Paano natin kakainin si Jesus? May sino man ba rito na kumain kailanman kay Jesus? Hindi tayo mga kanibal, paano natin siya makakain? Ibinuod ng Diyos ang gawaing ito na pagkain sa loob ng banal na seremonya na kilala bilang Paskwa. Ang tinapay ng Paskwa at ang alak ng Paskwa ay kumakatawan sa aking laman at dugo. Ang mga kumakain at umiinom nito ay maliligtas mula sa kasalanan ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kahit na nakatakdang mamatay ang sangkatauhan, sa pagkain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, kinikilala tayo ng Diyos bilang mga kumain mula sa punong kahoy ng buhay, pag nakikibahagi tayo sa banal na laman at dugo ni Kristo, na siyang realidad ng punong kahoy ng buhay. Kung gayon, ano ang ibibigay sa atin? Ganito ibinibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Kung gayon, bakit hindi ipinagdiriwang ang Paskwa sa maraming simbahan ngayon? Sa John chapter 6 verse 53, kung saan nasusulat, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ano ang ibig sabihin nito patungkol sa simbahan? Ang ibig sabihin nito ay, ang simbahan ay walang buhay. Dahil walang buhay roon, naglalagay sila ng krus doon. Ang krus ay isang pananda na nakalagay sa harap ng isang libingan. Kinuha at tinanggap nila ang lahat ng seremonya ng mga pag-anong relihiyon. Sinabi ng Diyos, ang lahat ng ito ay Diyos-Diyosan, kaya dapat nawasakin silang lahat. Binibigyang diin ito ng Biblia sa loob ng libu-libong taon. Minarkahan nila ito bilang tanda na walang buhay. Pag pumunta kayo sa isang simbahan na may krus, ano ang nawawala sa lahat ng ito? Walang laman at dugo ng anak ng tao, at wala ring Paskwa. Labis na kaawa-awa na sa kabila ng maraming pagbanggit at katuruan ng Paskwa sa Biblia, at ng katotohanan na ipinagdiwang ito ni Jesus, hindi nila ito ipinagdiriwang. Tingnan natin ang Matthew chapter 28 verse 18. Sa Matthew chapter 28 verse 18 nasusulat, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kung gayon, hindi ba dapat nating ituro sa lahat ng tao ang iniutos sa atin ni Jesus? Inutusan ba tayo ni Jesus na huwag magdiwang ng Paskwa? Siya mismo ang nagpahayag sa kanyang mga alagad na ipagdiriwang niya ito. Kaya napakahalaga ng Paskwa dahil ito ang tanging paraan upang makalipat ang buong sangkatauhan mula sa kadiliman ng kasalanan at kamatayan tungo sa liwanag at tungo sa buhay. Kung gayon, tinatakan ito ng Diyos bilang ang bagong tipan para ipahiwatig ang pangakong iyon.